mga identical twins ay merong same genetic component. Duplicate sila ng bawat isa, no? From their physical appearance and even sa kanilang pag-uugali, di ba? One can argue na parehas sila. And dahil parehas sila sa mga bagay-bagay, one can assume na yung development nila, no? Parehas din. Lalo na kung parehas sila ng household na kalalakihan, parehas sila ng parents or ng guardian or ng parang caregiver na meron. How much for me? 5 galleons. I'm your brother. 10 galleons. Pero what if, 'di ba? Nasa isang drama sila, no, na kung saan parang pinaghiwalay sila, no, pagkapanganak nila dahil gusto maghigante ni Olga kay Cecilia, no? Although di ko alam kung ganun ba yung kwento. Magiging parehas pa rin ba yung trajectory ng development nila kung magkakaroon sila ng ibang household, ibang parents, no, ibang caregiver and even ibang environment in general. So ang sitwasyon na ito ay classic example ng nature versus nurture in terms of human development. So basically ang tanong dito is yung bang development ng isang tao ay dala ng impluwensya ng mga bagay-bagay na nakapaligid sa kanya, so yung environment, external, or yung development ba ng isang tao is inborn. Kumbaga lahat ng pagbabago ng isang tao ay dala ng nature niya, ng natural niyang pagbabago na nakakode sa kanyang DNA or sa kanyang genes. So yun ang pag-usapan natin sa second episode ng DevSci series natin, and welcome din pala sa ating bagong studio, no? Kaya medyo natagalan din kasi ginagawa ko yung studio, pero ayusin ko pa ng konti ito kasi siyempre magde-develop pa tayo, di ba? So anyway, wag na nating patagalin. Roll na natin yung intro. By the way, kung matagal na kayo nanonood sa mga videos natin, no, and hindi pa kayo nakasubscribe and parang gusto nyo naman yung napapanood nyo dito, so you can subscribe naman, no, wala na mawawala, and try natin pabuti ng 100k for this year 2024. Diba? Parang cool yata yun. Anyways, so let's start discussing about this debate by, well, defining the terms in this debate. So unahin natin yung nature. Pag sinabing nature, yun yung parang natural sa isang tao. Diba? De joke lang. Nani? So, di ba pag sinabing natural sa isang tao, parang pinanganak siyang ganon yun, di ba? Parang walang nagturo sa kanya maging ganon. So, ganon na lang talaga siya nung pinanganak siya. So, maraming natural sa ating mga tao. Like, for example, natural sa ating magutom, mauhaw, kumain ng marami pag nasistress, di ba? And kung i-apply natin ang concept na to sa human development, basically sinasabi na maraming bagay sa development ng isang tao ay natural. So, example, natural sa isang tao na mag-develop siya sa sinapupunan ng kanyang nanay for 9 months, di ba? Kaya naman natural lang sa isang bata, 'di ba? Mga 4 years old na maging curious sa mundong kinagagalawan nila, or sa mga baby na kainin lahat ng maawakan nila and so on, 'di ba? And then of course, sa pag-uugali din or temperament ng mga baby, 'di ba? Yung parang meron talaga silang kapag kapanganak nila ay may attitude na, kumbaga, 'di ba? Merong iba na parang nung baby sila, masiyahin sila, nag-smile sila lagi. Merong iba na parang bugnutin, no? Merong iba naman na parang tulog lang ng tulog, 'di ba? Kaya mukha siyang masungit and so on, 'di ba? Parang natural din sa bata na 'yon. So walang nagturo sa kanya paano magsungit. Talagang masungit lang siya. AKA ako nung bata ako. Hindi, joke lang. So sabi ng nanay ko, ganun daw ako. And dahil wala nagturo sa mga bata, 'di ba, na magkaroon ng attitude na ganyan, masasabi natin na parang inborn, 'di ba? Yung inborn na yan is dala, no, or determined by the genetic component ng isang bata or yung genes ng isang creature. And usually yung genes na to is namamana natin from our parents and even sa mga ancestors na nauna sa atin way back hanggang pa sa mga eukaryotic and prokaryotic era natin. Pero wag na natin puntahan yun. So basically, ayun, namana natin yan sa ating mga ancestors, no? And yung process ng pagpapass down ng mga genetic materials, no, ng genes ng isang tao from one generation to another is tinatawag nating heredity, no? Pag tinagalog natin yan, pamana yung Tagalog niyan, di ba? Yun nga lang, hindi ari-arian. Puro genes lang. Okay? May mga nagsasabi na ang development daw ng isang tao is purely determined by our genetic makeup. So, ibig sabihin kung paano yung genetic code natin, no, pinanganak tayo, yun na yung magiging proseso ng development natin. Kahit ano pang mangyari sa paligid natin, kung ano yung nasa genes natin, yun yung masusunod. So, kung pinanganak ka ng may magandang genes for intelligence, magandang genes for height, magandang genes for look, ikaw na, the best ka. Diba? Sana all. So, on the other side of the debate naman is yung nurture. And pag sinabing nurture, basically,
pag-aalaga, di ba? And kung i-apply natin yan sa human development, so yung nurture is yung way kung paano pinalaki yung isang tao. Kung inalagaan ba siya or minsan hindi inalagaan. Sinuportahan ba siya ng full support, half support, no support, or sobra-sobra naman yung binigay sa kanya to the point na kahit hindi kailangan, binibigay. O kaya naman, tinuruan ba siya kung paano maging magalang na bata? Tinuruan ba siya kung paano makipag-usap, no, sa ibang tao? Or tinuruan ba siya kung paano maging empathic or matulungin, di ba, sa ibang tao? So, bukod sa impluensya ng mga caregivers or ng mga parents, included din sa nurture yung environment in general ng bata. Kung baga, yung environment niya ba is safe, di ba? Secured ba yung environment niya? No, parang highly stressful ba yung environment? Marami ba silang resources na available? And so on. Kasi malaki yung magiging epekto niyan sa development ng isang bata. So, ang extreme position sa side na ito ay sinasabi na yung mga tao daw ay blank slate. So, ang development daw ng pagkatao, ng traits, ng characteristics, no, and even ng physical development ng isang tao is determined lang ng environment, no, ng mga magulang and ng mga resources available and society at large. So, ibig sabihin, kung matalino yung bata, ayan, may magaling na tutor yan, no, maganda yung school na pag-aralan, nasa top 3 school yan, kaya matalino, di ba? O kaya naman, mabait yung isang tao, ayan, tinuruan ng mabuti ng magulang yan, di ba? O kaya naman, kung napariwara yung isang tao, yan, kasalanan ulit ng magulang yan, di ba? Or kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng kung sino-sino, and so on. And kung i-include natin yung physical, let's say for example, matangkad yung taong yan, binigyan, pinalaklak ng cherry pearl, tsaka ng growy nung tumatanda, di ba? Alam nyo pa ba yun, yung cherry pearl tsaka growy? So, parang wala na yung face out na ba yun? O meron pa? Anyway, comment nyo kung nakatikim na kayo ng growy tsaka cherry pearl. Pero balita ko, di daw effective. Anyway, and lastly, kung malakas yung pangangatawan ng isang tao, no, or tarang strong siya as a person, ayan, tanungin natin si Saitama sa kung anong masasabi niya about dyan. 100 sit-ups, 100 push-ups, then a 10-kilometer run, and 100 squats. And ngayon alam na natin kung about saan nga ba yung debate, balikan natin yung issue. Ano nga ba yung nagda-drive sa development ng isang tao? Genes niya ba or environment niya? Nature ba o nurture? And as always, no, yung mga sagot sa tanong sa social sciences is, why not both? So kahit sinasabi na may debate, in reality yung mga scholars nag-agree naman sila na it's a bit of both, nature and nurture yan. Okay? So for example, yung height ng isang tao. Kung ang isang tao ay may genes para tumangkad siya ng sobrang tangkad, magiging matangkad talaga siya provided na meron siyang enough resources. Ibig sabihin, meron siyang kompletong nutrisyon. Kasi kung may genes nga siyang pampatangkad, no, pero wala namang protina na ilalagay sa katawan, no, para magsilbing building blocks ng kanyang pangangatawan, hindi siya tatangkad, di ba? Ang mangyayari nun is yung katawan ng tao is mag-a-adjust on a genetic level. So, ita-turn off niya yung genes for height, no? Kumbaga, sasabihin ng katawan, mamili ka, matangkad ka o buhay ka pa, di ba? Siyempre, ipa-prioritize ng genes yung buhay pa siya kaysa naman anong gagawin mo sa tangkad mo kung sakitin ka naman and so on. So, magta-turn off yung height na genes. Basically, ang nangyari is nag-respond yung genes ng isang tao dun sa environment niya. So, nag-turn off yung height na gene. So, ang tawag sa turning off or minsan turning on ng mga genes na to depende, no, sa kanilang environment or in response sa kanilang environment ay tinatawag na epigenesis. So, yung concept ng epigenetics is also applicable din sa psychosocial and even cognitive development. So, for example, sa intelligence, no, may genetic component yan, yung parang genes yung magsasabi kung ano yung upper and lower limit ng isang tao, di ba? Parang kasi genes yung magdedetermine ng brain structure, brain chemistry, di ba? And there are some brain structures and brain chemistry na magde-result into something of a level ng intelligence. So, iba-iba tayo niyan. In short, genes yung magdedetermine yung potential ng isang tao sa kanyang intelligence. Pero, environment pa rin ang magdedetermine kung aling potential ang mafulfill ng isang tao. Let's say, for example, sa environment niya, yung mga magulang very supportive, no? Yung mga kamag-anak very supportive sa kanyang studies. Syempre, yung intelligence na yan, mataas yung chance na pumunta siya dun sa upper limit. Now, let's say for example, sa isang environment na kung saan hindi sinusuportahan yung curiosity ng bata, no? Yung talagang tinatrash talk yung bata pag nakukurious siya. No? Tignan nyo lang yung mga nasa jeep. Pag nakukurious yung bata, tapos sasabihin ng so, ano mangyayari? Masastifle yung intelligence. So, imbis na makuha niya yung full potential niya, baka mag-settle lang dun sa lower potential. So, in other words, di ba,
It really depends. So, sa environment, kung aling potential yung mafulfill na sinet ng genetics. And another example din is sa mga psychological symptoms like depression and anxiety, no? So, lahat tayo may tendency tayo to become depressed or anxious, no? Merong mga iba na parang mataas yung resiliency nila, kumbaga hindi sila prone ma-depress or prone ma-anxious, pero kung yung environment naman is sobrang tindi, no? Matindi yung stress, matindi yung pressure, matindi yung mga problema na pinagdadaanan, kahit gaano pa katatag yung genetic makeup ng isang tao, pwede pa rin siya mag-break it down, di ba? On the other end of the spectrum din naman, merong iba na parang hindi sila ganun ka-resilient genetically speaking sa depression tsaka anxiety. So, kahit konting problem lang, mataas yung tendency na pwede silang magkaroon ng depression or anxiety. Diba? Environment na naman yung magde-determine kung magta-turn on or magta-turn off or ma-realize ba yung potential ng genes or hindi. So, yung concept na to is similar dun sa stress diathesis model and even yung gene environment model ng psychopathology na nandito. So, click nyo lang dyan. Di ko lang kung dyan or dito. No? Basta click nyo na lang, lalabas din dyan. Yung development or yung parang etiology ng mga psychological disorders. Same concept but different mechanisms lang ng epigenetics. Although napag-usapan din yung epigenetics. Anyway. So, ang nature and nurture debate, matanda na yung debate na yan. No? Even yung mga philosophers, dinidebate pa yan. So, yung tanong na, are people born good and they were just corrupted by the society, di ba? And then yung other side naman, baka yung society pa daw yung nagbigay sa atin ng humanity natin, di ba? Matagal na yan, no? Pero matagal na din yung sagot na sinasabi nila, it's a bit of both. Now, ang pinakatanong na lang ngayon is, gaano kalaki yung ambag ng bawat isa, no? Kasi parang iba-iba yung nagiging comment dyan, parang sabi yung iba, mas malaki yung biology, mas malaki yung genetics, mas malaki yung environment. Hindi daw siya 50-50, baka 60-40, baka 70-30, and so on. So, in terms of human development, parang merong partial na sagot yung mga developmentalist dyan. Parang sabi, it depends on the stage of development. Kasi sa earlier stages ng buhay ng isang tao, mas malaki yung influence ng biology. But as we grow old, no, as we become more conscious, mas na-absorb natin lahat ng mga nasa paligid natin, di ba, sa environment natin, mas lumalaki daw yung influence ng environment. It really depends kung naasang stage na tayo ng development natin. And to make it more complicated, merong mga characteristics or may mga traits, no, na mas malaki yung influence ng genes, and then merong ding iba na mas malaki yung influence ng environment. Diba? Let's say for example, sa eye color, yung eye color natin, talagang genetics ang magsasabi dyan. Pero in terms of personality, beliefs, or attitudes in life, medyo environment yan, di ba? So now, isang way para malaman, no, kung alin nga ba yung mga traits or mga characteristics na mostly genetic yung influence or mostly environmental, gumagawa sila ng mga twin studies. And actually, yung introduction natin, yung mga twins na pinaghiwalay ng pagtanda nila is basically ganun yung twin studies, di ba? Maghahanap yung mga researchers ng mga kambal na hiwalay lumaki, and then titignan nila yung similarities and yung differences nila. So parang assumption dyan, yung mga similarities, dahil similar sila even though they have different environments, malaki yung genetic factor doon. And then sa mga factors or mga traits na para magkaiba sila, matahil environmental yon. So I'm making this very simple, no, kasi mas complex yung twin studies, di ba? May mga sibling studies pa din yan. But I think you get the point. Siguro para ma-visualize natin ng maayos kung paano ba yung nature and nurture debate, ikumpara natin yung tao sa isang binhi ng isang puno, di ba? So yung binhi na galing sa isang puno na mataas, matatag, masarap yung bunga, mataas yung chance na magiging ganun din siya, no? Pagtanda nung binhi na yon, pag magiging siyang puno. But of course, depende pa rin yan, di ba? Depende pa rin yan kung itatanim siya in the first place, di ba? Or saan siya itatanim? Matabang lupa ba? Tigang na lupa, di ba? Yung hardinero na mag-aalaga sa kanya, magiging maalaga ba? Bibigay ba yung pangangailangan niya? Tamang tubig ba ang bibigay? Lulunurin ba siya? Minsan pati yung weather, 'di ba? Yung weather, yung klima, 'di ba? Babagyuhin ba 'yan? Hindi babagyuhin. Maganda ba yung kalalakihan niya? And so on. So ganun din basically yung tao. Ibahin mo lang yung binhi. Yung binhi, yun yung tao. Yung hardinero, yun yung parents, 'di ba? Yung klima is yun yung environment in general, and so on. So basically ang tao is produkto ng kanyang genes, no? And yung interaction ng genes na yan sa kanyang environment na kinalakihan.
Okay? The good thing about human beings is that we can actually control our environment. Sabi nga ni Skinner, di ba? If you want to modify your own behavior, modify your environment. Di ba? So, ganun din sa development. If you want to have a good development, of course, you can always modify your environment. Di ba? So, yun. So, dito nagtatapos yung video natin about nature and nurture. So, sana may natutunan kayo and of course, nag-enjoy kayo kahit papano. So, huwag nyo kalimutang i-like at i-share nyo na rin to sa matatalino nyong friends and huwag nyo kalimutang mag-subscribe, no? So, maraming salamat din sa mga members natin na patuloy sumusuporta sa ating channel directly. At kung gusto nyo suportahan yung channel natin, you can click join, diba? And para sa mga members natin, sa mga higher tiership members natin, pwedeng makatulong yung perks for your review sa inyong board exam kasi nagdi-deep dive tayo sa mga topics natin na dinidiscuss sa mga 15-minute videos na to. And as of now, kompleto na tayo. Meron tayo sa IO, meron tayo sa assessment, meron tayo sa DevSci, and meron din tayo sa Psych Assessment. And bonus pa, meron din sa TOP, diba? So, if you want to join, just click join. Makikita nyo naman sa baba. So, I think that's it muna for today. Maraming salamat sa panonood. And as always, enjoy learning. So, paalam! Bye! Kikita nyo na yung t-shirt ko, Batman. Dati hindi.